Pagpalang araw po mga kapatid, tayo po ay natapos na sa atin pong sermon series na upgrade. Kamusta ho ang inyong personal na relationship sa Lord? Kamusta ho ang inyong faith? Nawa ho ay meron hong na level up o na upgrade pagdating sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. And speaking of level up, kamusta po ang level ng pagbibigay natin sa Diyos? At yan po yung topic natin last Sunday, graceful giving. At ito po may kita sa story nung Mark chapter 12 verse 41 to 44 nang ang ating Panginoon Kristo po ay pumunta sa templo at siya po ay umupo doon sa tabi ng offering box at tiningnan niya yung mga nagbibigay. At nung nakita niya yung bigay ng babaeng bao, kinumpare niya ito sa binigay ng mas maraming tao. At sabi niya yung babaeng bao daw na yon na kahit iilang kusing lang yung kanyang binigay, ay mas mahalaga yung kanyang ibinigay. So ngayon, ang tanong, bakit ho ang ating Panginoon Kristo is very concerned in your giving? Actually, sa banal na kasulatan ho, maraming beses na may kita natin ang salitang giving. Maraming beses na naging topic ng ating Panginoon Kristo ang patungkol sa pagbibigay. Bakit to very concerned siya? Ano ho ba ang pinapakita ng atin ng pagbibigay? Because number one, giving reveals our priority in life. Kung ano yung prioridad mo, doon ka nagbibigay. Kung ang prioridad ng isang tao ay yung kanyang itsura, kung kagandahan at kugapuhan, mag-i-invest siya ng mga bagay na nagpapaganda at nagpapagwapo ng kanyang itsura. Kung ang priority ng isang tao ay kalusugan, mas marami siyang binibiling vitamins, no? At mga maintenance na gamot para mas maging maayos ang kanyang kalusugan. Kung ang priority ng isang tao ay ang ipon ng mga material na bagay, kotse, bahay, mas marami siyang ini-invest sa mga bagay po na yon. So, because giving reveals our priority in life. Kagaya ho nung ginawa ni Abel, nung kanyang ibinigay ang handog sa ating Panginoong Diyos, ang ibinigay ho niya, firstborn, nagpapakita ng kanyang priority. Kaya sabi rin ho ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung atin nung ginawang priority ang ating Panginoong Diyos, ipapakita niya sa atin yung mga pagpapala. So ang concern ng Lord, yung priority mo, because giving reveals your priority in life. Second thing is because giving reveals our character. Meron po tayong mga kilala na madamot nung mahirap, nung yumaman mas madamot. Diba minsan nasasabi natin, kapag ako yumaman, mas ito yung ibibigay ko, ito yung tutulungan ko. Pero ang totoo, kung mahirap ka ngayon at gipit ka ngayon, madamot ka na, for sure po yan, kapag kayo po yung nakaangat-angat, nakaluwag sa buhay, mas magiging madamot kayo. Kasi ang sabi ho sa banal na kasulatan, sa aklat ho ng Luke chapter 6 verse 10 to 11, no, kung sino daw po yung mapagkakatiwalaan sa kakaunti na magkakatiwalaan sa mas marami. At kung sino ho yung hindi pagkakatiwalaan sa kakaunti, mas hindi pagkakatiwalaan sa marami. So kagaya ho ng isang quote, sabi doon, money magnifies our character. Ang pera ho ay minamagnify ho nito yung pagkatao ng isang tao. Kaya kapag dumami ang pera, mas napapansin ho natin yung pagiging mapagbigay ng isang tao, pagiging madamot ng isang tao. Kaya kung ngayon pa lang ho, yung level ng pagbibigay natin sa Diyos, hindi na ho natin kaya kasi gipit tayo, ang dami nating dahilan. For sure, kapag kayo po'y umangat-angat sa buhay, mas magiging mahirap sa inyo ang pagbibigay. So, pangalawang bagay po, giving reveals our relationship. Kung kanino ho tayo nagbibigay, doon tayo may relasyon. Kaya ang sinusuportahan natin, yung nanay natin, tatay natin, asawa natin, pamilya natin. Kasi kung saan napupunta yung pera mo, it reveals relationship sa Lord. Kaya kung makita po natin, ang concern ho ng Lord hindi yung pera natin. Ang concern ho ng Lord yung puso natin. Sabi nga ho ng Diyos sa Matthew chapter 6 verse 21, di ba? Sapagkat kung nasaan daw po ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Hindi ho concern ng Diyos yung yaman nyo. Ang concern ng Diyos yung puso ninyo. Kaya patuloy tayong ini-encourage to upgrade your giving. To level up yung pagbibigay mo sa Diyos. Huwag kang masatisfy doon sa pagbibigay na meron ka. Palagi mong i-upgrade kasi you cannot outgive God. Pangalawa, because panguli, giving reveals our level of faith. Yung atin ng pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi o doon sa Malakay, di ba, subukin ninyo ako at kung di ko bubuksan ang durungawan sa langit, gusto ng Diyos na ipakita sa iyo kung gaano siya makapagpalang Diyos. At mararamdaman mo yung kabutihan ng Diyos lalong higit sa buhay mo.
kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, lalong higit pagdating ho sa pagbibigay. So, atin nung na topic, no, last Sunday, yung mga level of giving. So, kamusta ho yung level nyo? Nasaan hong level po kayo doon? Yung unang level po, di ba, kagaya ho nung tinanong nakita ng ating Panginoon Kristo, ang sabi po niya doon sa kanyang mga alagad, mas malaki ang binigay ng biyudang iyon kaysa sa lahat na nagbigay. So, yung level ho, yung laki ho ng level ng pagbibigay natin sa Diyos, hindi ho doon sa amount, kundi beyond doon sa sa amount na ibinigay mo, ano yung level ng faith na meron ka. Meron hong mga letter S po dito, no? Yung unang level po, pinakamababang level ng pagbibigay is scrap giving. Ang binigay ho nating example dito ay yung mayaman at si Lazaro. Yung mayaman ho, nabibigyan naman si Lazaro, kaya lang ang binibigay ho mga mumu, yung mga natatapon. Kasi may mga tao talagang sobrang damot eh. Kahit yung mga napapanis na pagkain, ayaw pang ibigay sa iba eh. Pero itong mayaman, somehow, nakakaambo naman si Lazaro, kaya inaabangan niya eh. No, yung pagkain na nahuhulog dun sa table ng mayaman. So, meron ng mga tao or kahit Kristiyano na pagbibigay sa Diyos, scrap giving. Kung ano lang yung tira, kung ano yung hindi na kailangan, sige ibigay na natin yan kasi mapapanis na naman eh, masisira na naman eh. Diba? Minsan nagdadala ho tayo, nagdodonate tayo ng mga damit, na yung mga damit, yung, ay hindi ko na naman ginagamit yan, butas-butas na naman yan, sira-sira. Hindi ho tayo nagbibigay, ang tawag nga ho doon, nagtatapon ka lang eh. No, kaya lang, para medyo mas gusto mong maramdaman yung pagiging mabuti mong tao, kino-consider mo na pagbibigay yon. Pero kung ang binibigay ho natin, mga basura, ang tawag ho doon, scrap giving. Yung pangalawang level ho ng giving is yung surplus giving. Ano ho yung surplus? Ito po yung mga umaapaw na. Sobra na. Okay na yan, ibigay mo na yan kasi busog na naman tayo eh. Nakakain na naman tayo ng maayos, di ba? Marami naman tayong natanggap. Okay po yan. No? Marami hong mga Kristiyano nandito lang sa level po na ito. Yung surplus giving. No, yan yung mga sumusobra lamang po ang kanilang ibinibigay. Kaya sabi ho doon sa Marcos chapter 12 verse 44, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sobrang pera nila. Pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang kinabubuhay. Yung iba sobra lang ho kung magbigay, no? Kaya kung makikita ho natin, malalaman niyo po kung kayo po ay nasa level lang ng scrap and surplus giving, kapag kayo po ay nagbibigay seasonal, kapag meron lang, kapag nakaluwag-luwag lang. So, hindi ho consistent, hindi every Sunday, mayroon kang binibigay na offering sa Lord. So, malamang sa malamang, kayo po ay nandun pa lang sa level ng surplus and yung scrap giving. Yung isa naman po na pangatlong level is yung tinatawag ho nating service giving. Ito regular na, no? Na nagbibigay. Kaya lang kung ano ho yung kaya lang, ano lang yung gusto, no? Sabi ho doon sa parable sa Matthew chapter 20 verse 8, nung tinawag ho nung may-ari ng ubasan yung mga nagtrabaho, kanya ho itong sinahuran. So, normally, sinisweldohan mo yung mga tao. Yung mga tao na nagbigay ng effort sa iyo. So, in return, ginagawan mo rin sila ho ng favor. Ang tawag ho doon, service giving. So, meron pong pang-apat yung standard giving. Ito naman po yung sinusunod, no? Yung pagbibigay sa tithes, no? Na kung saan ay atin po may kita ni mga Kristiyanong ganyan. Dapat nandito na tayo sa level na ito. Na yung standard, ano ho yung binigay na standard ng Lord. Alam niyo ho yung tithes, hindi naman ho yan ibinigay ng Diyos para tayo po ipahirapan. Para malinaw lang, ano ba yung standard na napiplease ang Lord? Ano yung gusto ng Diyos? So, malinaw, sinabi ng Lord, 10%. So, sana makamit tayo dun sa standard pagdating ho sa pagbibigay. Pero yung pinakahuling level po is yung sacrificial giving. Kagaya ho nung binigay ng babaeng bao, na yung kakaunti na meron siya, ibinigay niya yan sa pagtitiwala niya sa Diyos. Iilan lang hong Kristiyano ang nakakarating doon sa level na to, that you give more than beyond dun sa 10%, more than beyond dun sa iyong capacity, more than beyond doon sa bagay na kaya mong ibigay, ibinibigay mo ang para sa Diyos ng buong puso.
Ang tawag ho doon, sacrificial giving. Yung medyo may kurot na. Yung medyo may sakit, pero Lord, sobrang mahal kita and I'm willing to give. Ang tawag ho doon, sacrificial giving. Now, the question is, last question ho, paano ho natin ma-upgrade yung level of giving na meron tayo? Una, upgrade your meditation of the word. Pangalawa, upgrade your prayer life. Pangatlo, upgrade your worship. Pangapat, upgrade your witnessing sa Lord. Kasi kung hindi ho tayo mag-i-improve spiritually, yung faith natin, wala tayong Bible reading, wala tayong prayer life, wala tayong deep worship sa Lord, hindi man lang tayo makapag-share ng salita ng Diyos, then yung pera, mas magiging mahirap po sa atin na mag-level up pagdating sa pagbibigay. So, gusto lang po nating makita at mapag-usapan ngayon sa inyo pong mga small group to upgrade your giving sa Lord. And ito po yung mangyayari lamang kung matututunan ho natin ang graceful giving. God bless po mga kapatid.